Ngayong umaga, for our theme na Women's Month, ngayon, babae na talaga yung hindi lang babae yung topic, babae rin ang mag-i-speak. Amen? Alam natin, very powerful instrument ng Panginoon. No? O nga, kasi power puff yan eh. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng ating Pastora Jen Recto at sa kanyang dress na kulay blue. Kakainis kaya ayoko nagda-dress eh. Ayan. Good morning po sa ating lahat. Pwede bang batiin mo yung katabi mo ng magandang umaga? Kung may katabi kang babae, sabihin mo, "Hi, miss. Ang ganda mo ngayon." Ayan. So, batiin naman din natin yung nasa likod natin na babae. Sabihin mo, "Happy Women's Month." Alam niyo po, nakakatuwa yung mga testimonies, binibless talaga ng Lord ang Powerhouse Church. Amen po ba doon? At dahil dyan, pwede po bang tumayo po tayong lahat, i-acknowledge po natin ng presensya ng Panginoon. Pwede po bang palakpakan po natin si Lord ngayong umaga? Yung malakas, yung the best na palakpak, yung excited kang marinig ang kanyang mensahe ngayong umaga. Purihin natin siya, sambahin natin siya, pasalamatan natin siya. Let us lift our hands to God. Humingi po tayo ng gabay niya. Lord, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. We honor you, we praise you, Lord God. We adore your name, Lord Jesus. Salamat po for this wonderful morning that you have given us, Panginoon. Lord God, na patuloy, Lord God, nagsama-sama kami upang makarinig ng iyong salita. Lord, we pray, Lord God, buksan niyo pong aming mga puso't isipan, Panginoon, sa iyong salita. Baguhin mo kami mightily, Panginoon, Lord God. Ikaw ang mangusap sa amin, Lord God. Kausapin mo kami, yakapin mo ang bawat isa on a personal level, Panginoon, because it is never about us, Lord God, but it is always about you, Jesus. Maraming pong salamat. Fill this place with your Holy Spirit, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po tayo makaupo. Alam niyo po, sorry po sa aking boses, nag-concert po ako. Actually, alam niyo po, alam ko po na may gagawin ng Panginoon. Meron siyang gustong sabihin. Sabihin mo nga sa katabi mo, may gustong sabihin si Lord sa'yo. 2 weeks ago, ewan ko pag ako po ang na-assign talaga, lagi po may nangyayari sa aking 2 weeks ago, ako po yung nahihilo, ako dapat po ang naka-assign. So, nagsabi ako kay Pastor, ikaw muna sa akin. And then, ngayon namang week na to, ako naman ay nagkasakit. Ako naman ay, kita nyo naman po, no? After ng gawain namin sa Kaingin, parang nag-concert yata ako doon. Kinabukasan, kahapon, wala na po akong boses. But thank God, dahil alam ko po na may sasabihin ng Panginoon at hindi po natin nahayaan ng kaaway na sirain ng araw na to. Amen po ba? Kaya tanongin mo katabi mo, excited ka ba? So ngayon pong umaga ay may pag-uusapan po, wala na, pag-uusapan po ulit tayong babae sa Bible. Actually, in the past sa mga gathering po ng women's, madalas ko po itong ma-share kasi talagang ina-idol ko siya. Idol ko siya bilang apostle, disciple ng ating Panginoong Jesus. No, at ano nga ba? Pataas, pababa? Pababa. Ayun. Dahil may sakit po ako, wala mo ng premyo ang guessing. Guess who? Sino po itong Bible character na ito na sinabi niya sa mga disciples, siya yung naghatid ng mabuting balita sa mga disciples that I have seen the Lord. O, sige. Sino pong may hula? Sumigaw na lang. Mary Magdalene. Thank you po. Wala mo ng premyo, utang. Okay. Next week na po. Ayan. Tama po, no? So, sabi ni Mary Magdalene, I have seen the Lord. Sabihin nga natin, I have seen the Lord. Parang ang sarap sabihin, no? Na nakita ko si Lord. And si Mary Magdalene, siya yung binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na sabihin yon. No, ang title po ng ating pag-usapan ngayon ay about Magdalena. Now, everybody say, Magdalena. Si Magdalena po, no, nag-research ako ng kaunti kasi sabi dun sa mga ibang mga Bible scholars, no,
yung si Magdalene daw at saka yung adulterous woman ay iisa. Pero in some studies, sinasabi nila na hindi yon, hindi siya. Ibang Maria yon. Kasi nung panahon ni Jesus, maraming Maria. No? Mary, the mother of Jesus, Mary of Nazareth, yan. Si Magdalene kasi, taga Magdala. Kaya siya, Mary Magdalene. No? Wala silang mga apelido. No? So ngayon, ang pag-uusapan natin is yung character niya wherein siya yung binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na magbigay ng mabuting balita na buhay ang ating Panginoong Jesus. No? And kung titingnan natin, kung backtrack lang tayo, kung ano ba yung, sino ba si Magdalene, no? Sabi dito sa Luke 8:1-3, Jesus traveled about from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. There 12 were with him. No, and also there 12 were with him, and also some women who had been cured of evil spirits and diseases. Mary called Magdalene, from whom 7 demons had come out. Grabe, no? Sino na nakapanood dito ng mga movie ng Exorcist? Can you just imagine? 7 demonyo yung umalis sa kanya. No, isa siya sa mga pinagaling ng Panginoon na sinasapian ng demonyo noong araw. Siguro paglakad ni Diyos, nakita niya si Magdalene. So isa siya dun sa mga pinagaling. No? And 7, hindi lang isa. No, sabihin mo sa katabi mo, 7. Alam niyo yung 7, no? Ay, sinasabi natin it's a number of the Lord, no? Pero isa sa mga nagiging message ng 7 is completeness, no? Parang sa week, we have 7 days a week, di ba? So, can you just imagine kung gaanong tindi nung pinagdaanan ni Magdalene, no, nung time na siya ay napoposes ng 7 demonyo. No? Sabihin mo sa katabi mo, matindi pala ang pinagdaanan. O sa kanan sabihin mo, may pinagdadaanan ka ba? Kaya ko po yan gusto kausapin yung katabi ninyo kasi baka natutulog na yan, maya-maya gisingin nyo. No, grabe yung pinagdaanan ni Magdalene. No, pero nagkaroon siya ng kalayaan, kagalingan dahil sa ating Panginoong Jesus. At simula nung pinagaling siya, wala masyadong nasusulat na kung paano siya pinagaling, kung ano nangyari, no? Pero pinagaling siya ng ating Panginoong Jesus. And from that day on, sumunod na siya sa ating Panginoong Jesus. Hindi niya na iniwan si Jesus. At makikita natin, no, na 12 times na mention ang pangalan niya in the Bible, mas matindi pa doon sa ibang mga disciples ni Lord na lalaki. No, mas madaming times pang na-mention yung pangalan niya. No, nakita natin, napaka-importanting role ang ginampanan ni Mary Magdalene nung panahon na yon ni Jesus. No? At sabi doon, no, wala talagang, sa mga binasa ko, walang doubt na matindi yung pinagdaanan ni Magdalene. No? Gusto ko imagine ninyo, no, kung nakapanood na kayo, no, nakakatakot kasi di ako nanonood ng mga ganon. Diba? Pero grabe, yung napossess siya, tapos pinalaya siya ng Panginoon. No? At sabi doon, no, hindi iniwan ni Magdalene si Lord Jesus. No? Until the very day na siya ay namatay, no, pinahirapan at hanggang sa kanya muling pagkabuhay. Usapan natin ngayon, Magdalena, the woman witness. No, I have seen the Lord. So sama-sama po tayong matuto, no, nawa, lalo na yung mga nanonood din po sa Facebook, no. Kausapin nawa po tayo ng Panginoon na magkaroon tayo ng personal rema natin, no. At habang tayo po ay nakikinig, no, I want everyone po encourage you na magkaroon ng personal meditation, no. Kung ano ba yung gusto sabihin ng Panginoon sa akin ngayong umaga. No? So, meron po tayong 3 points lang. Mabilis lang po ito na pag-uusapan. No, about, bakit nga ba, napakita ko na pala agad yung una. Thank you, Nak. No, bakit nga ba, si Mary Magdalene, sabi ko, Lord, bakit sa dami ng mga apostles, no, bakit kay Mary Magdalene ka pa nagpakita? Bakit siya yung ginamit mong witness? No, pwede naman si Peter. No? Sabi doon, ang first rema natin, she is present. Everybody say present. Sa Tagalog, ano yung present? Ang hirap, no? Ano yung present? Oh. Nandun. Oh, nandun. Nandun siya. No, nandun siya. No, let us read from John chapter 21-2. Sabi doon, early on the first day of the week, while it was still dark. Everybody say, dark. Madilim. Imagine, no? Madilim pa daw. Mary Magdalene went to the
tomb, no, dun sa libingan, and saw that the stone had been removed from the entrance. So she came running to Simon Peter and the other disciple and one Jesus loved, and said, "They have taken the Lord out of the tomb. We don't know where they have put him." No, nandoon si Magdalena. No, nandun siya. Sabihin mo sa katabi mo, nandun siya. Number 1 is present. No? Sabi dito sa Bible, di ba? She was early. She was available. Now, everybody say available. Imagine kung wala siya doon, nakita kaya niya? Siyempre hindi. No, kaya niya nakita, she was early, she was there, and she was available. No, siya yung unang-una nakakita sa ating Panginoon. Basahin natin to everybody, sabay-sabay. 1, 2, 3. If you are present and available, God will choose you, God will use you. Pag nandito ka, available ka, magagamit ka ni Lord. No, kalabitin mo nga yung katabi mo, sabi mo, puti na lang nandito ka. Gagamitin ka ni Lord. No? God will use you to bring the good news of salvation sa ating mga kasama, sa ating family. No, iuwi natin yung pagpapala, yung blessing at pabor ng ating Panginoon. And when you are present, no, sabi ko dito, parang ang gandang regalo. No? When you are present, nagkakaroon ka ng present. May mga bata ngayon, may present ka. Hindi na gift ngayon social na sila. May present ka ba? No, kapag present ka, makaka-receive ka ng present. Ng gift from God. Imagine yung scenario na yon, kitang-kita nilang namatay si Jesus. No, kita ni Magdalene, kita ng lahat ng apostles. All of a sudden, no, hindi pa nila alam na mabubuhay si Lord. No, pero siya yung unang binigyan ng napaka-incredible, unbelievable na gift from the Lord. No, sino dito naka-receive na ng gift na hindi inaasahan? No, sino na natuwa, na surprise, binigyan siya ng regalo ng asawa niya? Ay, walang nagbibigay. Surprise nyo naman, mga asawa nyo. No? Na-surprise kayo ba? Wow! No? So, ni-imagine ko yung kagalakan na meron, maring nagagalak siya, natatakot siya, kasi patay yun eh. Di ba? Muling nabuhay. No? Sino dito gusto niya makita niya uli yung mahal niya sa buhay na namatay? Pagising mo, nandoon. Ano kaya mararamdaman mo? Matatakot, no? Pero, syempre, nung time na yon, no, punong-puno rin ng pag-ibig sa puso ni Magdalene. Kasi nandun nga siya, umiiyak siya, hinahanap niya si Jesus. So, when you make yourselves available to God, no, He will let you see Him. Magpapakita siya sa inyo. So, hindi literal magpapakita, but then, no, kapag inalaw natin na ang buhay natin, magamit, no, available, nandun ka, makikita mong gumagalaw ang Panginoon sa iyong buhay. Amen ba, amen ba doon? No, alam mo, may mga problema ka, meron kang mga hindi inaasahan, pero you will see that God is working dun sa iyong sitwasyon. No, Mary Magdalene was there for Jesus. No, mula pa nung paghayo, imagine nung after niyang mapagaling, humahayo sila doon. No, tapos, nung nagkasakit, ay pinarusahan na si Jesus, nandun pa rin siya hanggang sa pagkabuhay niya. Naroroon siya. No, she was always present. Madali bang maging present lagi? Sino dito naging awardee ng best attendance sa school? Wala? O kaya most number of tardy, o kaya yung late, ay yung absent, na meron siguro, ayaw na niyang gumalaw, be. Hindi ko naman pinatay. Ayan. Makakatanggap ng regalo yung present na Kristiyano. Kaya sabihin mo sa katabi mo, may regalo ka. Sige, tapikin mo, sabihin mo, may regalo ka from the Lord. Dahil nandito ka. No, hindi nasasayang yung effort mo na nandito ka. Alam ko yung iba sa atin dito nagdalawang isip pa kung mag-church siya today. No, pero dahil you are present, you are here, may regalo si Lord. It is always a challenge po na maging present. No, mahirap na lagi kang naroroon. No, hindi madaling maging present lagi. Why? Dahil meron tayong enemy na ayaw niyang maging present tayo lagi. No, ayaw niya na maging consistent ka.
Kasi ayaw niya magamit ka ni Lord. And the battle to be here is real. Nawala na siya talaga. Anyari. Okay. Saglit lang daw po. Tigil muna tayong lahat. Hindi, joke. Ituloy ko na lang po. The battle to be here is real. Sabi mo nga sa katabi mo, the battle is real. Alam mo yung katabi mong yan, buti katabi mo yan ngayon. Baka kasi kanina yan, muntik-muntik ka nang hindi mag-church yan. Diba? Pero salamat sa Diyos dahil nandito ka. Bigyan mo nga ng palakpak si Lord, yung malakas na palakpak si Lord. Dahil nandito ka. Alam niyo po, in the gospel, sa susulat doon yung nangyaring ito. No? And doon sa, may sumasabog ba? Parang may buhok, may gumaganon. No, doon sa Book of Mark, no, sinasabi doon na meron siyang kasamang ilang babae. No, si Mary Magdalene, may isa pang Mary, may fireworks. May isa pang Mary. Tapos meron pang isang babae. So basahin, ay wala nga pala, no? Basahin ko. Sa Mark 16, 1-4, sabi dito, when the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome bought spices so that they might go to anoint Jesus' body. No? So, ibig sabihin, hindi lang nag-iisa doon si Mary Magdalene, pero si Magdalene yung nag-stay. Very early on the first day of the week, just after sunrise, they were on their way to the tomb. And they asked each other, who will roll the stone away from the entrance of the tomb? Alam nila na nilibing si Lord doon sa, ano ba tawag doon sa tomb na yun? Kuweba ba yun? Kuweba, parang kuweba. So, syempre, meron doong napakalaking bato. Napakalaking bato. Pupuntahan nila si Jesus. No, habang naglalakad sila, namumblema sila, naku, Mary, paano yan? Sino mag-roll ng bato? Sinong mag-uusog ng bato? No? Pero, pumunta pa rin sila. At nakita nila na nakaroll na yung bato. No? Nakaroll na yung bato. Alam niyo, matindi yung naging nakuha kong ano doon, parang naging striking yung mensahe ng Panginoon sa akin doon na, ano ba yung bato? Describe nga natin yung bato. Matigas. Ano pa? Mabigat. Ano pa? Malaki. Ano pa? Magaspang. May smooth din namang bato Kung tutuusin, ay, kasi ini-imagine ko, gusto kong ma-imagine nyo Kung tutuusin, enough reason na ba yun para hindi tumuloy? Ang laki ng bato, walang lalaki, puro tulog ang mga lalaki. Hindi tayo sasama ng mga lalaki, tulog silang lahat. Paano natin irorolyo ang bato? Enough reason para hindi tumuloy? Enough. Pero tumuloy pa rin sila. No, kahit na meron na silang sapat na dahilan para hindi pumunta. Dahil ganun ka-determined si Mary Magdalene, no, to see Jesus. No, to find Jesus. Kahit malaking hadlang, no, kahit na napakalaki ng batong hadlang na yon para magawa niya, she was there. Grabe, no? Nakakahanga yung passion, energy ni Magdalene. No? Sa ating naririto, gaano kalaki ang bato na humahad lang sa'yo. Minsan, meron tayong mga reasons kung bakit hindi tayo makaka-attend ng gawain, hindi tayo makakapag-pray, hindi tayo makakapag-devotion. No, yung malalaking bato na yan, ang ahad lang sa atin para tayo ay makalapit sa ating Panginoong Yesus. No? Pero, laging may paraan si Lord. No, para marolo yung bato. You just have to be present, no, unahin, hanapin, puntahan kung saan naroroon ng Panginoong Yesus at siya nang bahala sa lahat. No, kaya tanongin mo nga sa katabi mo, malaki ba ang bato sa harapan mo? Malaki ba? Hindi maliit lang, ganito lang. Kayang-kayang tanggalin. No? Pero si Magdalene, ganun yung dedication niya. Ganun yung dedication niya na lumapit sa Panginoon kahit na napakalaki ng bato. Nakakahamon talaga yung, alam mo, yung pagnanais niya na makalapit sa ating Panginoon. No, tayo, ganun ba tayo ka-eager na makalapit sa ating Panginoon kahit na sobrang laking bato pa yung haharapin natin? Ano naging rema dito?
Basahin nga po natin. 1, 2, 3. Walang matigas na bato sa mainit na Kristiyano. Amen po ba? Kahit gaano pa katigas yan. Kahit kasing tigas pa ng ulo. Nino. Mo. Natin, no? Pero pag mainit ka sa Panginoon, walang imposible. No, matutuloy. Walang mabigat na bato sa desididong Kristiyano. Tanongin mo sa katabi mo, desidido ka ba? Desidido ka bang sumunod kay Lord? No, kahit na mahirap, kahit na may malaking nakahadlang. No, walang mahirap para sa taong umiibig kay Kristo. Grabe yung pag-ibig ng ating ni Magdalene sa ating Panginoong Hesus. Kaya nagawa niya yung mga bagay na yon. No? Malaki, sabi niyo malaki, matigas, mahirap, yung mga bagay na yan. No, ano-ano ba yung mga bagay na pwedeng humadlang sa atin? Cell group natin. Anong humahadlang sa'yo para hindi ka maka-attend ng cell group? Ano yon? Labahin. Labahin. Uso pa rin pala yung labahin. Na, ano pa rin siya, trending pa rin siya. Traffic! Traffic, di na makaka-attend. Walang sasakyan. Parang ako ba yun? Hindi naman. Naambon! O bumabaha. Diba? O kung ano pa man, yung mabibigat na yan na problema na meron ka. No, kasi yung asawa ko kasi yung anak ko No, marami tayong dahilan, malalaking bato na humahadlang sa atin. No, talagang nandyan yan, present yung mga bato na yan. Pero huwag kang mag-alala dahil tutulungan ka ni Lord na irolyo ang bato. Amen? Sabi mo sa katabi mo, irorolyo ni Lord ang bato. Kasi minsan, hindi talaga natin kaya No, kahit ibigay natin yung best effort natin, hindi mo talaga kakayaning matanggal yung malaking bato na yon. Only God can remove that stone. Pero kung hindi tayo pupunta doon, hindi natin hahanapin si Lord, hindi natin siya uunahin, hindi marorolyo ang bato, hindi mawawala yung bato. No, maraming mga bagay yan. No, alam mo yan habang nakikinig ka ngayon. You know that big stones blocking your way towards the Lord Jesus. No, maaring yung mga relationships mo, trabaho mo, no? Maaring ikaw lang mismo, personally. No, minsan dito, minsan 'di ba ayaw mo lang umattend, ayaw mo lang pumunta. I don't know kung ano mang mga reasons natin. No, kapag desidido ka at iniibig natin ang ating Panginoong Hesus, you will be there. No, katulad ni Mary Magdalene, she was there. No, tulad nga ng naranasan ni Magdalene, nakita niya na narolyo ang bato. No, narolyo ang bato. You don't have to roll the stone, Jesus will roll it for you. Amen? Kaya, sabi mo sa katabi mo, hindi mo kailangan mag-alala. No, dahil laging may paraan si Lord. Laging may paraan si Lord para sa'yo. Kasi minsan, nag-aalala agad tayo, wala pa nga tayo doon. No, paano kaya yung mangyayari sa akin? Pero because you believe, you have faith in God, nandun ka, you are present, may paraan si Lord para sa'yo. No? Sige nga, akbayan mo yung katabi mo, sabihin mo, may paraan si Lord para sa'yo. Kasi nag-aalala yung katabi mo kung ano yung gagawin niya. Pero may paraan po si Lord. There is always a way for Jesus. No? Ang kailangan lang, nandun ka. Present ka. No? Sabihin mo ulit sa katabi mo, buti present ka talaga. Available and present. No? And He will let you see Him. Magpapakita si Lord. Magpapakita si Lord. Alam nyo, no, parang isipin ko, Lord, oo nga, no, marami silang nandun. No, pumunta rin yung mga lalaki, sila Peter, pumunta rin yung ibang Mary. No, pero, kay Mary Magdalene siya nagpakita. Dahil si Mary stayed. Everybody say stayed. Nanatili. Nandun lang siya. Hindi siya umalis. At umiyak siya dahil sa paghahanap sa ating Panginoon. No? Alam niyo po, si Lord ina-acknowledge niya lahat ng effort natin. Ina-acknowledge niya lahat ng time na binibigay mo sa Kanya. Ina-acknowledge niya yung presence mo. No? Kapag naroroon ka, seeking Him with all of your heart. No? Kaya always be
present. No? Sabihin mo ulit sa katabi mo, always be present. Sabi doon, well, it was still dark. Mary went to the tomb. Nauna siya. Grabe no, madilim na nga, may bato pa. Paano kaya natin i-roll yung bato? Ang dilim. Una sa lahat, di ba? Mabigat, tas ang dilim pa. Grabe yung ganong passion, ganong fire sa puso ni Mary Magdalene just to see Jesus. No. Sino dito pumapasok ng madaling araw? Yun. Sino dito nahihirapang gumising ng madaling araw? Natutulog pa lang kasi yung iba, kaya naman hindi magising ng madaling araw. Ang hirap po gumising ng madaling araw. Di ba? Hindi po madaling gumising na madaling araw. At nakita natin, during the time na nandun si Jesus, Mary was there always. So siguro, nung mga nakaraan, dumadalaw na rin siya, pagod na rin si Mary Magdalene, puyat na rin siya. But she was there. She was there kasi gusto niyang malugod ang Panginoon, gusto niyang pagsilbihan ng Panginoon, gusto niyang i-anoint yung body ni Jesus. No, all for His glory. No, kaya yung awitin na yon, set of fire, grabe yung fire sa puso ni Mary Magdalene, no? More of Jesus and less of ourselves. No, yung parang siya yung mas madami. Kahit na tayo ay medyo nahihirapan na at merong mga humahad lang sa ating buhay. Kaya sabi ko, Lord, give us this passion. Give us this passionate heart na gagawin ng lahat. Makalapit lang kami sa'yo. No, kasi minsan hindi pa nga malaking bato yung humahad lang sa atin, hindi na tayo tumutuloy. No, pero if we have this passionate heart, no, on fire na puso para sa ating Panginoon, na tulad ni Mary Magdalene, no, we will be present. And magpapahayag, no, magkakahayag, ano tawag doon? Magpapakita. Ipaparanas ni Lord Jesus ang kanyang presensya sa iyo. No, walang dahilan. Ayan. Ang dami ko nang pinagsasabi. Hindi ko pala sinasabi yung ano, hindi ko pala nini-next yung slide. Ayan po yung mga sinabi ko kanina. No, basahin natin ng malakas. 1, 2, 3. Walang dahilan ng Kristiyanong maraming paraan. Amen po ba? Ano din yung mas marami sa atin? Dahilan o paraan? Dahilan. At least umaamin naman tayo, no? Mas marami po kami dahilan, Lord, patawad po. No, kaysa sa paraan. O, tanongin mo yung katabi mo, sabihin mo, anong mas marami sa'yo? Paraan o dahilan? Now, let's always find ways, no, para tayo ay makalapit sa Panginoon. No, dahil ikaw rin na magbe-benefit niyan. No, parang tulad ni Mary, ginawa niya yung paraan para makapunta siya doon at siya mismo nakakita sa ating Panginoong Jesus. No? Number 2. Number 2 na po tayo. Everybody read, she is committed. No, committed. In verse 1 to 18 po ng John, ayan. Ay, ano lang yan pala, 11 lang. 11 to 15. Sayin natin. Now Mary stood outside the tomb crying. Umiiyak daw siya. She bent over to look into the tomb and saw 2 angels in white, seated where Jesus' body had been. One at the head and the other at the foot. They asked her, "Woman, why are you crying? They have taken my Lord away," she said, "and I don't know where they have put him." At this, she turned around and saw Jesus standing there, but she did not realize that it was Jesus. He asked her, "Woman, why are you crying? Who is it you are looking for?" Now thinking that he was the gardener, he said, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him, and I will get him." Grabe, no? Sabihin niyo kung saan niyo siya dinala, kukunin ko siya. Isang babae, paano kaya niya kukunin? Bibit-bitin si Jesus. No, imagine yung, sabihin niyo na po talaga ako, nasan po si Jesus? No, umiiyak siya. Nasaktan siya nang wala si Lord doon. No, ganun po ba tayo ka-committed? No, nahanapin si Lord sa buhay natin. Do we still cry for God's presence? No, yung parang, sabi ko nga, o nga Lord, no, lahat sila nandun. Nandun sila sa tomb. Example, lahat tayo nandito.
Lahat tayo present. Lahat tayo pumunta to check if Jesus is here. Parang sila. Lahat sila pumunta doon just to check kung nandun si Jesus. Pero sino nakakita sa kanya? Si Mary Magdalene. Buong puso na umiyak, lumapit, individual, personal na naghanap sa ating Panginoon. No, hindi porke marami tayo, no? We'll be able to see Jesus. Individual po talaga yung paglapit natin sa Panginoon. No, ikaw mismo, umawit ka, ikaw mismo, lumapit ka, manalangin ka, hanapin mo ang presensya ng Panginoon sa iyong buhay. Dahil maaring naroroon tayo tulad ni Peter and the rest of the disciples, no, na nandoon yung 3 lalaki at iba pang babae. Maaring naroroon sila pero hindi nila nakita si Jesus. Umuwi lang sila na hindi nakita si Jesus. Sabi nga, no, sabi ko, Lord, grabe naman yung mensahe mo po. We can be here, pwedeng nandito kami, pero hindi ka namin nakikita. Pero hindi ka namin nararamdaman. We're doing this, just gusto lang namin pumunta. Sabi ko, Lord, oo nga, no, bakit yung mga, sina Peter, for example, hindi naman sila nagstay? Ano sinabi doon sa Bible? They went back. Bumalik sa kanilang bahay, sa kanilang hideout. Tuloy po tayo. No? Pag hindi mo ba makita, maramdaman ang presensya ni Lord, affected ba tayo? Affected ka ba? Na Lord, is this an ordinary Sunday again? Punta ako dito, upo ako dito, tatayo ako, papalakpak ako. Pero nararamdaman ba kita sa aking puso? No, are you here, Lord, sa puso ko? No? Oo nga, no, Lord. Si Mary Magdalene, ganun po yung puso niya. Na umiyak siya, hindi siya tumigil nang hindi niya makita ang presensya ng Panginoon. Nag-worry ba tayo? Hindi natin maramdaman si Lord. Sige nga, tanongin mo yung katabi mo, yakapin mo, sabihin mo, nag-worry ka ba? Sa likod mo, tanongin mo, nasasaktan ka ba? Pag hindi mo nararamdaman si Lord. Parang, Lord, devotion naman ako ng devotion, pasang-pasa ako ng Bible, panalangin ako, ba't parang hindi kita marinig? Hindi kita maramdaman. Binasa ko ang Bible, walang mensahe. Umiiyak pa ba tayo sa Lord? Lumalapit pa ba tayo? Nag-i-extend pa ba tayo? Sabi doon, Mary bent over, pumasok siya sa loob, tinignan talaga niya. Hinanap talaga niya si Lord. Hindi siya tumigil agad, hindi niya nakita. And even ask yung mga gardener, saan niyo ba talaga nilagay si Jesus? Pupuntahan ko siya, kukunin ko siya. Grabe, no? Na parang ganun yung puso na hahanapin ko si Lord. Kasi hindi ko siya makita. Nandito ako. Alam ko nandito si Jesus. Pero hindi ko siya makita. Hindi ko siya maramdaman. How is your personal relationship with God? Kumusta po yung personal na paglapit po natin sa Panginoon? Yung pananalangin po natin. No, lagi po sana nating hilingin sa Panginoon na magkaroon tayo ng puso na tulad ni Magdalene na hindi papayag na hindi niya makita si Lord. Hindi papayag na hindi niya maramdaman si Lord. Hindi siya papayag na yung pagpupuri niya, hindi malulugod ang Panginoon. Hindi siya papayag na hindi niya maa-anoint ang Lord. No, ganun yung passion na meron si Mary Magdalene. Sabi ko, Lord, tulungan mo kami na maging ganun po kami. No, na walang bato ang hahadlang sa amin para mas mapalapit sa iyo, para mas makita ka namin, para mas makilala ka namin, Panginoon. Now, how is your connection with Jesus? How is your connection with Jesus? Is Jesus there? Tanungin mo uli yung nasa kanan. Alam niyo yung nasa kanan niyo? Sabihin mo, is Jesus there? Sabi doon, Magdalene bent over. Nag-extend ng effort. Nag-extend siya ng effort for the Lord. Be committed to remain in the presence of God. No? Huwag kang magtago. Everybody say, huwag kang magtago. O isa pa, huwag ka nang bumalik sa hideout.
Doon kasi sa Bible, sabi ko, ano kayang ginawa ng mga ibang nakakita? Alam mo, nung time na yun kasi, they were afraid. All the disciples were inside their house, no? Kasi natatakot sila na baka sila rin ay patayin, sila rin ay dakpin, no? Dahil mga disciples sila ni Lord. So, nung nakita nilang wala si Jesus doon, wala na, umuwi na lang sila. Wala. Siguro kinuha. No? Grabe yung eagerness na meron si Magdalene just to see Jesus. Sabi niya, I will get him. I will get him. No? Tayo po ba, gagawin po ba natin ang lahat para po makita natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay? No, that is Magdalena's spirit at that time. No, nagagawin kong lahat, Lord, hindi ako papayag na hindi kita makita, kukunin kita. Bumalik. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang bumalik. Huwag na tayong bumalik dun sa comfort zone. Huwag na tayong magtago. Huwag na tayong bumalik sa dating tayo. Ang gawin po natin, lumapit tayo doon sa tumba, hanapin natin si Lord Jesus at huwag tayong papayag na hindi natin siya nakikita. No, fight for Jesus. No, cry out for His presence. Huwag kang papayag na wala yung presensya ng Panginoon sa iyong buhay. No, kung busy ka na sa trabaho mo and every day of your life, wala ka na ng panalangin, wala ka ng devotion, every Sunday na lang ang paglapit natin sa Panginoon. Maybe God is speaking to you, to us. No, na hindi lang sa oras na ito na tayo lumalapit sa Panginoon, kung hindi meron tayong individual na pananalangin po paglapit sa Panginoon, kasi yun po yung pinakamahalaga. Yun po yung pinakamahalaga. Yung personal at malapit na paglapit mo sa Diyos. Now, read your Bible, pray individually, worship your God. Umiyak ka sa Kanya, lumuhod ka sa Kanya. No, dahil siya ang ating pinaglilingkuran. No, siya ang dahilan ng lahat ng ito. No, kaya gumawa ka ng paraan. Sabi mo nga sa katabi mo, gumawa ka ng paraan. Gumawa ka ng paraan para mas mapalapit ka at manatili ka sa presensya ng Panginoon. No, kailangan talagang i-roll yun natin. Labanan natin yung mga bato na yan. No, sa pamamagitan ng pananalangin. No, huwag kang makontento, kapatid, na wala si Lord. Before you start your day, you pray, you talk to God. No? Bago tayo magsimula ng mga trabaho natin, pag-aaral natin, talk to God. Dahil pag nagstay ka, makikita mo si Lord. No? Hanapin mo si Jesus ng buong mong puso at siya iyong masusumpungan. Amen po ba? Grabe yung pag-iyak ni Magdalene sa presence ni Lord. Why? Ang sabi sa Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all of your heart. You will seek me and find me when you seek me with all of your heart. Mula sa puso. No? Sabi mo sa katabi mo, mula sa puso. Pag mula sa puso, ramdam yun. Naramdam ni Lord. At pag nagstay ka, makikita mo ang presence ng Lord. No, huwag tayo makontento nang wala si Lord sa ating buhay. Every day of our lives. No, nagsisimula lang po ito, Sunday, nandito tayo. No, Sunday, pero Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday is always a call for you na lumapit sa presensya ng Panginoon. Pumunta sa tomb, hanapin si Lord. No, para patuloy siyang mapaglingkuran, patuloy siyang mapasalamatan sa lahat ng ginagawa niya for us. Huwag kang titigil hanggat hindi mo siya naririnig. Yung message, Lord, kapag ako kasi nakikinig, Lord, ano yung gusto mong iparating sa akin? Oo nga, no, Lord. Baka, minsan, kinig na lang ako ng kinig, tapos wala pala akong personal rema. Wala pala akong naiuuwi sa spirito ko. Hindi pala ako lumalago spiritually sa pakikipagrelasyon ko sa'yo. Hanapin natin siya ng buong puso natin. Dahil mapagmahal ang Diyos, hindi siya madamot sa kanyang presensya. No, anong meron kay Magdalene? A committed soul and a seeking heart. No? Because a committed soul and a seeking heart will find the Lord. No, matatagpuan mo siya. Makikita mo siya kapag ikaw ay personal lumapit sa Kanya. Choose to stay, be committed, dedicated, no, eager to find ang ating Panginoon. No, decidido.
Sabihin mo sa katabi mo, decidido. Sabihin mo pa doon sa kaliwa, seryoso. Tingnan mo nga, yung mukha niya kung seryoso na. Seryoso na eh. Amusta yung prayer time po natin? Amusta po yung prayer time natin? Laging ganun. Amusta yung prayer time po natin? No, mainit pa rin ba yung pag-worship natin sa Lord? Mainit pa rin po ba? Amen. Pwede bang itaas natin yung mga kamay natin? Yung dalawang kamay mo. Ayan. Alam niyo po, pag nagpupuri po tayo, nagtataas ng kamay, we surrender everything to Jesus. No, na parang, Lord, yung bato, hindi ko yung kayang irolyo. No, kaya pagpunta ka dito, umawit ka sa Panginoon, Lord, you raise your hand, you surrender, Lord. Give me this fire, give me this passion. Everything, dahil hindi mo kakayanin. No? Kaya po, sige po, sorry, baba na po. Ang bait ng iba, talagang hindi talaga nila binababa hanggang sa ano. No? Kaya mag-worship po tayo. Let us always surrender our lives to God. No, pag nagpupuri po tayo, huwag po kayo mayang itaas ang kamay nyo, papurihan nyo ang Panginoon. No? Pag naiiyak ka sa presensya ng Panginoon, huwag mong pigilan. Because this is your way, no, of showing your love and honor to the Lord. No? God is Spirit. Hindi natin nakikita ang Panginoon. Sabi nga ng ating worship leader dito kanina, no, we are doing this, no, to glorify our one and only audience. Siya lang po, no, ang audience natin. Hindi tayo. It's never about us. It's never about the pastors. It's never about the cell leaders. It's never about you. It's never about me. It's always about Jesus. Amen po ba? So yung self-reflection po dito, are you still committed? No, kontento na lang ba tayo na umuuwi? Na umuuwi na lang nang hindi nakikita si Jesus. Kalo nga Lord, no? Pumunta doon sila Peter, sayang naman. Tapos, wala. Ano ginawa? Umuwi. Umuwi nang wala. Umuwi na walang nakakita. And the last point, tingnan ko lang po, baka meron pa akong nalimutan. Yan. The last point, no? Bakit si Mary Magdalene? Because she is a courageous witness. Courageous witness. Ano po sa Tagalog ang courageous? Matapang. Tama. Sabi po sa John 20:16-18, sabi doon, Jesus said to her, Mary. She turned toward him and cried out in Aramaic, Rabboni, sabi niya ganon, which means teacher. Jesus said, do not hold to me, for I have not yet ascended to the Father. Go instead to my brothers and tell them, I am ascending to my Father and your Father, my God and your God. Mary Magdalene went to the disciples with the news, I have seen the Lord. And she told them that he had these things for her. She was a courageous witness. Madali po bang maging witness? Alam niyo sa mga kaso, hindi madali. Nag-handle po ako ng mga administrative hearings sa planta. Kung gusto mo magdala ng witness, ano nangyari sa insidente. Yung iba, they don't want to get involved. Ayaw kong makasama doon, baka madamay pa ako. Diba? Pero alam niyo po, si Mary Magdalene took the challenge. Everybody say challenge. Na maging witness. Kasi sabi ni Lord, Mary Magdalene, pumunta ka doon, ipamalita mo na ako ay buhay. And I will be with them in Galilee. Imimit ko sila doon. Sabihin mo sa kanila. Ini-imagine ko kung paanong pressure and everything na nararamdaman po ni Mary Magdalene at that time. Remember yung napag-usapan natin. Si Mary Magdalene po in the past ay demon-possessed. Siya ay babae. Walang voice ang babae nung panahon na yon. Demon-possessed pa siya. Baka sabihin ng iba, ay nako, marites yan, di yan totoo. Baka sinasapian na naman yan, si Magdalena. Pero, si Mary Magdalene po, ang binigyan ng very important role ni Lord na magbigay ng mabuting balita. Dahil, tinake niya yung challenge. No? Not to be the witness of our Lord Jesus Christ.
Sabi doon sa ibang version sa Mark, sa Matthew 28. So the women hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy. Afraid yet filled with joy. Afraid, bakit? Patay. Patay po yun. Gumising. Abay, nakakita ng multo. Gumising. Nakita si Lord. Natakot sa challenge. Na tayo minsan sabihin natin, okay, go. Ipamalita mo ang mabuting balita. Mag-cell leader ka. Mag-member ka. Maging cell member ka. Okay, tatayo ka lang dito. Magpe-pray ka. Ikaw mag-opening prayer. Ikaw mag-exhort. Natatakot tayo. No, pero alam niyo po yung mensahe, kahit natatakot si Magdalena, she was courageous. Nilabanan niya yung takot with joy in her heart. Imagine yung natatakot pero may kagalakan. Natatakot pero excited. Tayo po, ganun din ang pagkakatawag sa atin ng Panginoon. No, you might have this fear, takot, na hindi mo kayang gawin, hindi mo kayang mag-share ng Word of God, hindi mo kayang tungtungan kung ano man yung pinagagawa sa'yo ng Panginoon. No? Pero, have joy in your heart dahil sasamahan ka ni Lord. Now, the Lord will help you. Sabi doon, she ran fearlessly and responded to the call of Jesus to bring the good news. No, siya yung tagapaghatid ng trending na balita. Imagine ko nga, siguro kung ngayon, ano na kayong ginawa ni Magdalena? Siguro nag-post na siya sa Facebook. Diba? Jesus is alive. Share nyo na. Diba? Kasi yun pumunta ka doon, i-share mo ang mabuting balita. Siya yung pinagkatiwalaan ng Panginoon. A demon-possessed, a woman. Hindi ganun ka-importante ang estado po sa buhay ng time na yon. Dahil ang mga lalaki lang na may voice. At siya ay pinagaling lang, no, na possession ng 7 demons. Pero God used her. No, sabihin mo sa katabi mo, gagamitin ka rin ni Lord. Sabihin mo, huwag kang matakot. O, sa likod naman sabihin mo, be excited. Tingnan nyo yung nasa likod nyo, sabi mo, be excited. Kasi gagamitin ka ni Lord. Yung parang ramdaman ni Mary Magdalene, fear but full of joy. No? She ran and took the challenge kahit na gano'n yung situation niya in the past. No? Kasi gusto niya nag-decide siya na sumunod sa ating Panginoong Yesus. Ano man yung naging sitwasyon niya, ano man yung challenge ngayon. No, kung babasahin niyo pa yung mga ibang passage doon, nung nalaman ng mga Pharisees during that time na nabuhay na si Jesus, o nawala pala doon. No, and pinababalita nila na, uy, nabuhay na si Jesus. Gaya na sinabi niya, on the 3rd day she will rise up. Ang ginawa nila, kumuha sila ng mga taong bayaran. Binayaran nila yung mga tao at sabihin nyo, ipamalita ninyo, kinuha ng mga disciples si Jesus para sabihin nilang siya ay nabuhay. Nagpakalat ngayon ng fake news yung kabilang parte. Yung challenge of sharing the Word of God, no, kahit na may kalaban kang hindi maniniwala sa'yo. Kahit na mayroong ibang tao, no, na hindi maniniwala sa'yo. Today, this is still a challenge for all of us. No? Challenge para sa'yo at para sa akin. No? Sa mga kababaihan na magpatuloy, sabihin mo na sa babaeng katabi mo, magpatuloy ka, kapatid. No? Maghatid ng mabuting balita, kahit na tayo ay nababash. Ang lakas ng amen niya. Oh. Kahit na walang naniniwala. May hugot, hindi po ako nagbabasa ng mga comments. Sinasabi lang nila, Ate Jen, binabash ka. Okay lang yan. Hindi po ako nagbabasa ng comments kasi. No? Kahit na, alam mo yun, may retaliation yung ibang tao, na hindi ka naman qualified mag-share ng Word of God. Si Mary Magdalene, hindi po siya qualified Pero siya yung ginamit ng Lord to bring the good news. No? Ginamit ng Lord na para ihatid yung mabuting balita. So kahit na hindi sila maniwala, basta you let God use your life,
Sabihin naman nila, oh, hindi naman nakikita sa buhay mo yan, hindi ka naman nagbabago, share ka pa. Araw-araw naman tayo binabago eh. Sabihin mo sa katabi mo, araw-araw nga tayong binabago. No? Si Mary Magdalene, syempre, minsan sinusumpong-sumpong pa rin yan siguro noon, di ba? Ng kanyang katopakan. No? Sabihin mo sa katabi mo, may topa ka pa rin ba? Okay lang yan, kamo. Okay lang yan. Magpatuloy ka lang. Be there, be present. No? And allow God to use you. No, run and tell them. Sabi ni Lord Jesus kay Magdalene, run and tell them. Run! Sabi ko, Lord, run is an action word. It's a verb ba? Diba? It's a verb. Run and tell them, it's an action word. Kailangan mong tumakbo. Keep the momentum, keep the speed, keep the energy. Tell them. Sabi mo sa katabi mo, tell them. Now, be an instrument sa bahay natin. Imagine, we have relatives. Just do your part. Share mo lang yung word of God kahit nasabihin nilang, oh, hindi naman totoo yan. Hindi naman nakikita sa buhay mo yan. Diba? Ang mahalaga, nagpagamit ka, sumunod ka, tumakbo ka, at sinabi mo sa kanila. Pero pag wala tayong ginawa, no, yun yung hindi pagsunod sa pinagagawa ng ating Panginoong Yesus. No, be an instrument sa ating bahay, sa ating church, sa ating community, sa school, kung saan naroon tayo into the community. No, sa workplace, kung nasaan ka. Kaya ka nandyan, dahil gagamitin ka dyan ni Lord. No? Be a woman with courage and joy. Matapang. Natatakot, syempre. Mga babae. Talaga namang hindi masyadong matapang ang mga babae eh. Tama po ba? Hindi ko alam. Hindi lang daw niya sure. Sa mga may asawa, hindi lang nila sure. Matapang yung mga babae. Pero sa mga lalaki, it's a very nature na maging matapang. Amen po ba? At parang hindi nag-i-amen yung mga lalaki. Katabi yung courageous wife. Na maging matapang. Sabi ko nga, Lord, may mensahe rin po sa mga lalaki dito sa passage na to. Because Peter was there. Nakita niya. No, pero anong ginawa ni Peter? Bumalik. Umuwi. Nang hindi nakakita si Jesus. Kung may katabi kang lalaki, sabihin mo, lalaki? Huwag ka nang bumalik. Pero ang ganda ng message na si Magdalena was used para sabihin sa mga lalaki. Sino dito una siyang nakakilala sa Lord bago yung asawa niyang lalaki? Amen. No, kung ikaw babae, tas yung kasama mong asawa, ay yung asawa mo, nasa bahay pa rin ngayon, ayaw pa rin sumama, ikaw ang gagamitin, ikaw si Magdalena na magsasabi sa kanya. Kung ikaw, yung babae, na yung tatay mo, yung tito mo, yung lolo mo, kapatid mong lalaki, nasa bahay pa rin hanggang ngayon, ikaw yung Magdalena ang gagamitin para sabihin ang mabuting balita. Amen po ba? Sabihin mo sa babae katabi mo, Hoy, Magdalena! Gumising ka. Gumising ka. Grabe yung, idol ko talaga si Mary Magdalene eh. Sana maging Mary Magdalene tayong lahat. Na-focus lang tayo sa pinagagawa ni Lord. O, yung mga lalaki naman. Kala nyo? O, medyo lakasan nyo kasi lakas ng Hoy Magdalena kanina eh. Hoy, lalaki! Maging matapang ka. Maging matapang ka. Alam niyo po yung yung lessons dito, yung sa di ba? Takot naman talaga si Peter during that time. Maaring tayo, kasi yung mga lalaki, hindi natural sa kanila yung yung masalita. Amen po ba? Hindi naman sure na naman yung ibang babae. Parang hindi nila laging ma-express minsan yung mga sarili nila. Tayo kasi okay na eh. Pag nagkwentuhan lang tayo, hindi naman chismis, no? Magkwentuhan lang tayo, okay na tayo. Pero sila, tinatago nila eh. Amen po ba sa mga babaeng may asawa? Ay, sa mga babaeng tama?
No? Pero yung mga lalaki, no, sabi doon, umuwi lang sila. Pero it's always a call para po sa mga lalaki, no, na tumayo. No, bilang tatay ng pamilya, no, na ikaw mismo yung magdadala sa pamilya mo papalapit sa Panginoon. Amen? So, tanungin mo yung katabi mo, do you take the challenge, Magdalena? Ano sabi? Amen daw. Hindi daw siya si Magdalena. Tinawag ka ni Lord. No? Ito yung sa passage po kanina. Basahin niyo po, ang ganda ng passage. No? They were afraid but filled with joy. So, kung maramdaman yung ganun, natatakot ako pero masaya akong ginagawa yung bagay. No, every time na mag-share po ako ng Word of God, natatakot po ako. Nag-aalinlangan ako. Pero iniisip ko, Lord, I'm doing this all for you. Alam ko para sa'yo to at bibigyan mo ako ng kagalakan para sa'yo. No, magpatuloy tayong maghatid ng mabuting balita kahit na maraming hindi naniniwala. Amen? Kaya kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, tuloy lang tayo. Bakit may mga nag-aanuhan dun sa gilid? Wait lang po, nawawala na yung kodigo natin. Malapit na po tayo matapos. Alam niyo po yung pag-last na po itong point na to doon sa pagbalik. Yung pagbalik ng lalaki po doon sa hideout. No, kasi yung hideout or yung bahay po is comfort zone. Everybody say comfort zone. Mas madaling bumalik. Mas madaling matulog doon, magmukmok, kesa lumapit sa tomb, hanapin si Jesus, kesa makipagbakbakan sa mga Romano at kunin si Jesus, ipaglaban si Jesus. It's always a challenge para po sa atin. Kung anong pipiliin mo, uuwi o hahanapin si Lord? Uuwi o ipaglalaban si Lord? No, tanungin mo yung katabi mo, anong pipiliin mo? Sige, kausapin mo yung katabi mo. Sabihin mo, anong pipiliin mo? Experience Jesus. Na-experience Jesus. Lumapit po tayo, talagang kahit madilim, kahit na may malaking bato, lumapit po tayo, and later on, you will see Jesus. Sasabihin mo rin, I have seen the Lord. No, makikita mo si Lord na gumagalaw sa problema mo, makikita mo si Lord na gumagalaw sa karamdaman mo, makikita mo si Lord na gumagalaw sa pamilya mo, makikita mo si Lord na gumagalaw sa trabaho mo, sa sakit mo, no, sa kanumang pinagdadaanan mo, you will see the Lord. No, sino pong gustong makita ang pagkilos ng Lord, pumalakpak ng malakas sa Kanya? Purihin ang Panginoon. So in summary, bakit po si Magdalena? Ito po yung tatlong bagay na natutunan natin sa Kanya. First point is, she is present. Second point, she is committed. And third point, she is a courageous witness. Naka-present tense po yan, sadya. Dahil ito po ay call para sa'yo, Magdalena. Tayo yung nowadays, yung present Magdalena na tinawag ng ating Panginoon. At hindi tayo basta-basta babalik sa ating bahay nang hindi natin nakikita si Lord. Amen po ba? Sige po, palakpak po natin ang kamay natin sa Lord. Tumayo po tayo. Let us pray. Pasalamat po tayo sa ating Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe ngayong umaga. Nawa, Panginoon, ay patuloy mong kinausap ang bawat isa. Patuloy mo kaming baguhin, Lord God. Tulungan mo kami, Lord God, na magampanan kung ano man yung pinagagawa niyo po sa amin, Lord God, to be true disciple, Lord God, to be the Magdalena, Panginoon, sa amin pong tahanan. It is always a call for us, Panginoon. Lord, hindi po namin kaya. Malaki po yung bato, madilim po, Lord God, but because you are with us, Panginoon, tutungtungan po namin ito at sasamahan mo kami, Panginoon, at alam po namin na kami po ay magtatagumpay and we will see you, Lord, moving in our lives. Maraming pong salamat, Lord God. Pagpalain mo pong lahat ng naririto, lahat ng nakinig, Panginoon, Lord God. I pray na ang seed na ito, Panginoon, ay matanim ng malalim sa kanilang mga puso, Lord God. Ito po ay mamunga, manatili, Lord God, sa kanilang mga buhay. Bitbit nilang pagpapala, Lord God, ang blessing and favor, Lord God, pag-uwi sa kanilang mga pamilya. Marami pong salamat. We honor you. This is all for your greater glory. In Jesus' name,
Amen. Sige, makaupo tayo saglit. No? Sabi nga kanina, alam niyo po, by nature, mas masipag po talaga ang mga babae. No? Mas masisipag karamihan. No, karamihan. Kahit sa mga estudyante, makikita mo nga, lagi ko kinukwento, makita mo notebook ng mga babae, iba itsura ng notebook ng babae sa notebook ng lalaki. No? Mga ano yan, hindi doktor lahat yan, pero parang doktor. No, kala mo yung notebook nila ay reseta. Iba tapos kita mo sila yung laging on time magpasa ng mga assignment, no? Kadalasan babae. Pero yung mga lalaki, talagang ano yan gagawa ng assignment, ng project mga 5 minutes before bago i-submit, no? Ganun mga lalaki. At alam niyo po, kahit nga sa mga churches, the dominant number, babae. Babae. Tingnan po natin yung naging attitude, no, ni Pedro. Nung nabalitaan, wala si Lord. Nung tiningnan, wala. Ang ginawa, umuwi na. Ganun ang mga lalaki, kadalasan, very plain. Wala ba? Tara na. Yung mga babae, daming tanong. Diba? Ang kulit. Yung parang ang simple lang nung bagay na pag-uusapan, kaya mga lalaki minsan mabilis magdesisyon Pag nag-usap-usap, alis tayo? Oh, laro tayo. Okay. Pag yung mga babae, ano susuot nyo? Maganda pare-parehas tayo. Diba? Ang daming... Kaya si Pedro, nung nakita niya, wala nga. Saan kaya yun? Umuwi na. Si Magdalena, hindi, naupo siya rin Wala hindi ako papayag na wala. Alam niyo po, minsan, kahit sa mga bahay, yung mga mag-asawa, yan, gagawin ng mga tatay, magtatrabaho. Tapos pag nagtrabaho na, ito lalo na sa context ng istorya ng araw, ngayon medyo iba na Pag nakapagbigay na ng sweldo yan, problema mo na yan. Ganun di ba, nung araw? Pag binigay na yung sweldo, problema mo na yan. Kasya o hindi, bahala ka. Ang gagawa ng paraan, yung babae. Amen? Ang haharap doon sa Meralco, yung babae. Ang haharap doon sa maniningil, yung babae. Yung lalaki hindi. Magtatago lang sa loob yan. Ano? Ikaw na yung makiusap. Ikaw na yung mangutang. Basta ako ganun Pero yung babae, iba talaga And thank God for women. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Lord? Kaya malungkot ang buhay ni Adan. No? Nung wala pa si Eva. Kaya truly, salamat sa Panginoon for creating women. Kasi ganito yung mga babae, tingnan ninyo to Alam nilang may bato. Alam niyo po ba ano pang isang karakteristik ng bato? Sabi, mabigat, matigas. Alam niyo pa ano isang karakteristik ng bato? Mahal. Ay, ba yun? May kernel pa. Dati pa po yun. Dati po. Hindi, pero, tapos sabi si Jen, i-roll yung bato. Igulong! Kasi sa English, roll the stone. No? I-roll yun Gusto ko sabihan kanina, igulong. Pag ni-roll yun natin, iba. Pero para sa iba, pero Brad, parang mahirap din pag gumulong yung bato. Pero alam niyo ito, the weight of that stone is around 1 to 2 tons. Ibig sabihin, 1,000 to 2,000 kilograms. Ang pumunta, 3 babae. Alam ba nilang hindi nila kaya yon? Alam ba nilang hindi nila kaya yon?
Alam nilang hindi nila kaya. Pero alam niyo mga kapatid, kahit alam nilang hindi nila kaya, pumunta pa rin sila. Amen? And that is faith, and that is love. Amen? That is faith, and that is love. Love, kasi alam niyo minsan mga kapatid, when the greatness of love in our hearts, so deep, kahit minsan yung mga hindi mo kaya, hindi mo na iniisip kung kaya mo o hindi. Kapag kasukdulan ng pagmamahal. Naikwento ko, sabi ko nung kamakailan, ate, takot ka ba sa ahas? Ahas, cobra. Yun. Malagay mo, anong gagawin mo pag nakakita ka ng cobra? Ha? Ay, cobra! Tapos, tatakbo. Aalis ka doon. Iba na talaga panahon ngayon. Ito daw, bibidyohan. No? Dati, pag may sunog, di ba? Pag may sunog, yung mga tao, takbuhan. Ngayon, mga tao, may sunog. Andito po tayo ngayon, mga guys. Di ba? So, pag nakakita si ate ng cobra, sisigaw, tatakbo. Pero alam mo ba na ibang usapan yan kapag nakita mo yung cobra sa tabi ng anak mo? Ibang usapan yun. Yung parang dating hindi mo kaya, yung parang dating takot ka, but because of the greatness of love in your heart, hindi mo na iisipin kung kaya mo ba yung bato or hindi, pupunta ka na lang. Amen? But the faithfulness of God is this. Alam nilang hindi nila kaya, pero pumunta sila. Pero tapat ang Diyos. Yung bato na pinoproblema nila, pagdating nila, nakagulong na. Kaya kapatid, minsan, yung mga haharapin mo sa buhay, tingin mo hindi mo kaya, tingin mo kay bigat-bigat, lumakad ka lang, dumiretso ka lang, magtiwala ka lang, pagdating sa dulo, makikita mo ang bato na yan, nakagulong na sa harapan mo. Amen? God is faithful. Kala mo lang, kaya kapatid, lakad lang, diretso lang. No? Akala mo, mabigat. Igugulong ni Lord yan. Amen? Kasi nakikita ng Panginoon the greatness of the love in your heart para sa Panginoon. Alam niyo po, napakahirap talaga sa isang babae to become witness at that time. Hindi yan masyadong pinapakinggan. Tapos sinasabi nga, hindi pa qualified. Hindi qualified. 7 demonyo pinaalis dyan, tapos siya yung witness. Di ba? Ano? Parang, iharap nyo nga yung witness natin. Sino ba yan? Ito po yung dating scammer. Maniniwala ka ba dyan? Amen? Alam nyo nga po, kahit ako nga, hindi rin ako talaga magka-qualified magpastor. Tingnan nyo naman, language na language pa lang, alam nyo na kung saan galing. Amen? Yung bato na yan na nasa Bible, ibang bato yung nasa isip ko nung araw. Pag pinagulong mo yung bato, iba na imagine ko, no? No? Hindi po qualified. Katulad nating lahat. Pero alam niyo po mga kapatid, sabi nga, God does not call the qualified, but qualifies the called. Tumakad ka, dumiretso ka, magpatuloy ka. Hindi po tayo perfecto, yes. Hindi perfecto. Qualified, marami. Pangit na karaan. Pangit na. Alam niyo kasi, issue pa kung si Mary na yung the adulterous woman, yung hostess.
Hindi pa sure kung the same woman yon. Pero may possibility na siya rin yon. Ngayon kung sakali man, no, kung baga itong babae na to, hindi rin maganda ang nakaraan, kung siya ngayon, hindi qualified. Pero alam mo, ginamit pa rin ng Panginoon to spread the good news, to become a witness that Jesus is alive. Amen? Hindi qualified. Hindi qualified. Pangit ang nakaraan. Pero siya yung ginamit ni Lord. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi qualified yan. No? Ngingiti-ngiti lang yan. Kala mo, kay Mary Magdalene, 7. Yung katabi mo, di natin alam. Hindi natin alam. No? Akala natin ang sanib, yung mga demon possessed, akala ba natin dyan laging yung exorcist ang datingan? Hindi po. Hindi po. Hindi laging exorcist ang datingan. Yung iba dyan, tahimik lang. No, tinan mo yung katabi mo, baka tahimik lang. Hindi kasi ganito yan eh. Pag hindi ka makawala sa pornography, it is demon bondage. If there are certain things in your life na alam nating hindi kaluguran ng Panginoon pero hindi natin mabitaw-bitawan, hindi natin maalis, no? Maaring gabos ng kaawayan. Hindi po laging exorcist ang datingan, kapatid. Amen? Yung iba, tahimik lang. Hindi lang po si Mark ang tahimik lang. No? Saan ba yung kanta na yun? Si Mark, tahimik lang. Ay, kay Mark Villar. Tahimik lang siya. Pero minsan, alam nyo, yung katabi natin, tahimik lang. Pero hindi po natin alam. Tayo po lahat kailangan ng pagpapalaya ni Lord. Amen? Pero alam nyo, minsan kasi titingnan mo yung sarili mo. Di ako pwede. Si Mary hindi rin pwede. Pero alam nyo po, pinagamit pa rin niya yung buhay niya kay Lord. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, paggamit mo na yan. Minsan kasi mayabang tayo eh. I-ready ko muna yung sarili ko. Pagka karapat-dapat na ako para kay Lord, tsaka na lang ako maglilingkod sa Kanya. Kapatid, mamamatay ka na, loko-loko ka pa rin. Mamamatay ka na, may toyo ka pa rin. May mga sablay pa rin po tayo sa bahay. Mag-aaway pa rin, minsan may mga ganon. Makakapagsalita pa rin na hindi maganda. Minsan niinit ang ulo, magkakamali. Pero alam nyo po, ang maganda dyan, katulad sinabi ni Pastor Ron dyan, kaya nga tayo araw-araw binabago ni Lord. Amen? Amen? Kaya wag kang susuko. Amen? Diretso lang. Araw-araw, babaguhin tayo ng Panginoon. And He who began a good thing in us is faithful to accomplish what He has begun. Amen? Pwedeng palakpakan natin ang Panginoon. Next Sunday, wala po tayong Sunday service ng 9 o'clock. Wala. 5 a.m. Alas 5 ng madaling araw ang church sa umaga. Walang youth service. Walang youth service ng 2 p.m. Ang meron ay worship night ng, ano oras? 2 p.m. Pinaltan na ng pangalan. 2 p.m. talaga. Akala ko 5. No? 2 p.m. yung worship celebration para po sa linggo ng pagkabuhay. Amen? Sobra celebration natin pag Pasko, pag pinanganak si Lord, no? Yan. 5 a.m. sunrise service. Alas 5 po, ha? Alas 5. Para pumuputok pa lang yung araw, sinasalubong na natin ng pagpupuri sa Panginoon. Kasi dahil sa muling pagkabuhay ng Panginoon, ang lahat ng mamamatay ay may pag-asang mabuhay muli. Amen? Kaya alam nyo, hindi tayo para dito, mabubuhay. Itong mundong to matatapos, pero tayo magiging pangwalang hanggan. Bakit? Nabuhay si Lord ulit. Amen? And on Sunday, we will be celebrating itong linggo ng pagkabuhay, sunrise service 5 a.m.